isa sa mga nagiging komento, no, dito sa mga charity vloggers, bumabalik lang daw sila, no, doon sa kanilang beneficiary if may ibibigay, no, para sa mga nagaling sa sponsor. Normally yan yung sinasabi ng mga alam mo na yung mga against sa mga charity vlogger, hindi naman magbibigay ng pera nila yan, hindi naman yan mangangamusta kung walang binigay na tulong coming from the sponsor. Yan yung naririnig natin sa iba. Although hindi naman po lahat ganun yung sinasabi, but may mga ganon, no? Pero dito po, no, kay Daddy Frankie, yung ginawang pagpunta kay Teacher Mary Jane ay patunay, no, na yung concern, no, ni Daddy Frankie sa kanila, regardless may ibibigay o wala ang sponsor, ay pinapasya na nila. So, nandirito nga, kaya po ngayon, may update tayo kay Teacher Mary Jane na alam naman po natin yung naging sitwasyon, no? Depressions, sobrang pag-iisip, kaya siya kinailangang tulungan ni Daddy Frankie. So, yan po yung lalamanin ng content ko na to. At bago pala pa kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit na notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Okay? So, yun nga, nagkaroon tayo ng update kay Teacher Mary Jane. Kahit na walang ibinigay ang sponsor para sa kanya, no? Kasi, nga, tulad ng nasabi ko sa kanila, minsan yung nagiging comment ng mga may napupuna, may maipuna lang, no, sa mga charity vlogger. I'm not saying dito sa community or kay Daddy Frankie may gumagawa nun, no? Ako na-mention ko lang kasi there are some instances na ganyan ang sinasabi. So, ginagawang butas. But here, no, sa nangyaring ito kay Teacher Mary Jane, hindi. Talagang pinasyalan siya ni Daddy Frankie, or maybe because Daddy Frankie is umiikot, no? Siguro meron talaga siyang timeline kung kailan niya babalikan o kakamustahin yung kanyang mga beneficiary, except kay Tintin, no? Maalala ni Tintin, siya talagang siguro mukhang inisantabi mo na ni Daddy Frankie kasi nga daw yung ama ay hindi nakikipag-cooperate sa kanila. But in the case of Teacher Mary Jane, okay yung mga magulang o yung mga relatives niya, di ba? Yung pamangkin niya pa nga noon, kasama niya pa, no, sa pagpapa-check up. So that's why the concern of Daddy Frankie is still there. Kaya kinamusta sila ng team ni Daddy Frankie. Although hindi si Daddy Frankie yung pumunta mismo, pinapuntahan niya, no, sa kanyang team. Okay, baka may sasabihin naman yung iba dyan, o kaya hindi pumunta si Daddy Frankie kasi wala namang wala namang galing sa sponsor eh. So hindi niya yung pupuntahan, kaya iba yung pinapunta niya. No, maaari may ganyan mag-isip, but hindi po ganun yun, no? Para sa akin, no? Kasi I will not speak to this level kay Daddy Frankie kung alam kong for the views lang siya, no? And nakikita natin yung sincerity niya sa kanyang ginagawang pagpunta. So, regardless, may binigay ang sponsor, no, or wala, no? Ito po yung katibayan, si Daddy Frankie ay hindi, no, pumupunta lang kapag may galing sa sponsor. Okay, so pakinggan po natin yung ilan sa portion ng pag-interview or pagkikipagkwentuhan nila Boss Tax at ni Sir Ken kay Teacher Mary Jane, no? Kamusta ka naman, teacher? Ayos naman po. Kamusta ang buhay-buhay? Dati pa din. Dati pa din. Maganda pa din. Oo, maganda pa din. Pero kung i-rate mo yung condition mo ngayon para sa'yo, ikaw kasi nakakaramdam yan eh. Opo. Rate 1 to 10, nasaan stage ka na ngayon? Siguro po nasa 9 na rin po ngayon. Okay. So, percent. Opo. Galing.
So yung pakiramdam mo talaga is nasa 90% Nasa na yung 90% na. nabawasan na ba yung panginginig mo? Opo, hindi na po masyado ngayon. Okay. Doon sa pagtatanong ni Ken, Sir Ken, no, about sa rating, no, kung i-rate ni Teacher Mary Jane yung kanyang conditions, no, yung, kung hanggang nasa ang porsyento na siya ng recovery niya, sabi niya nasa 90%. Okay? Bakit ko to na-mention, no? Kasi alam naman natin na si Teacher Mary Jane ay teacher, no? So 90% it's very good, di ba? It's very good. Dahil kumbaga halos wala ka na doon sa sitwasyon na kailangan ka pang alalayan. Di ba? So katulad ng kay Teacher Mary Jane, mukhang ganun yung nangyayari. Hindi na siya inaalalayan as long as continuously umiinom siya ng gamot. Pero kung sakaling babalik siya sa pagtuturo, no? Kailangan niya talaga, para sa akin po ito, opinion ko po ito, no? Kailangan talaga nasa 100% okay na siya. Why? Kasi kung mapa-elementary, high school, or college ang tuturuan niya, nandiyaraan pa rin yung stress. And we all know kung bakit nagaganyan si Teacher Mary Jane. Stress. Tulang sa pahinga. Di ba? So kung magtuturo siya, let's say, no, sa elementary, okay, basic lang yung ituturo niya dyan. Hanggang ang mahalaga dyan, matuto magbasa, magbilang ng konti. Mga grade 1 to grade 4, sabihin na natin. But pag nag-high school na yan, okay, ibang level naman ng challenges na makakaharap. And ganun din pag college na. No? Kung alin man dyan yung a-applyan ni Teacher Mary Jane para magturo siya uli, dapat 100% siya. And she can overcome yung fatigue and lack of rest. I mean, dapat alam niya, no, kung kailangan niya ng magpahinga. Di ba? Kasi sa sitwasyon niya na yan, kung 90% pa lang at kakailangan at gusto niya na magtrabaho, yung the possibility na mabilis siyang ma-stress at mapagod, nandun pa rin. And katulad nga ng tinanong ng boss, nanginginig pa rin siya. Pero yung panginginig niya, due to the medicine na kanyang iniinom. So that's how strong the medicine, di ba? And even yung pangangalay ng pagtayo niya. So, yung 90%, no, kung siya ay, kumbaga, hindi magtatrabaho, let's say, light job lang ang kukunin niya, no? Clerical work, sabihin na natin. I think 90% will do. But yung magtuturo ka, mag-handle ka ng ilang 30, 40 number of students sa elementary, diba? Gagawa ka ng lesson plan. I don't know kung hanggang ngayon ba, nagsusulat pa rin ng lesson plan yung mga teacher. Kasi nung sa nanay ko, nakikita ko, talagang may lesson plan siyang piniprepare. So, kumbaga, nanduroon yung puyat pa rin tsaka yung stress. Diba, magsasaway ka ng mga makukulit. Although nanduroon yung mga magulang na pwedeng umalalay, pero yung responsibility is nasa teacher pa rin. And we all know, no, yung buhay ng teacher is very challenging. Diba? So, yung 90%, for me, if ever na siya ay magtuturo talaga, is not enough. No? Clerical work, office work, no, that's good. No? Pero yung, yes, ano naman, kaya lang kasi, di ba, kahit sabihin na natin hindi naman whole day na nagtuturo. O I don't know kung hindi na pa whole day nagtuturo ang mga teacher ngayon. Kasi sa panahunan ko, talagang buong isang araw. Di ba? Kaya ngayon kasi merong mga pang 6 to, parang hati-hati na ngayon eh. Iba na yung style ng teaching ngayon. No? So, mas stressful ngayon. Mas stressful ngayon compared to before. So, kailangan talaga nasa 100% sure na okay na si Teacher Mary Jane. Kasi kung magtuturo siya ng ganyang condition, medyo ako sa sarili ko, it's not enough. No? Yung katulad ng sinasabi ko, kung mga clerical work lang, sa office lang siya, yung mga
hindi ganun ka demanding sa time, no? Na pagdating niya ng bahay, magpapahinga na lang siya, okay lang. Pero ngayon, kung sa high school level, I'm not sure. May mga lesson plan pa ba yan? Pero kasi, talagang medyo challenging no? Yung pagtuturo kasi mag-prepare ka ng exam. Paano kung sa high school, may mga pilosopong estudyante. Hindi natin maiiwasan yan. Di ba? May mga mamiloso po sa kanya. So, he need to be 100% okay. No? Para sa akin. Kung mga simpleng trabaho lang yan, 90% is very good na. No? Pero yun nga lang, di ba sabi niya, pahinga pa siya because maulan. Nakita naman natin yung daan sa lugar nila. Although may motor siya, siyempre, iba yung pagka ganitong panahon. So, hindi rin naman siya nagmamadali. Yun na nga kasi yung sinasabi ko na 90% pa lang naman siya. So much better talaga kung teaching talaga o pagtuturuan ko po ninyan, kailangan niya talaga maging 100% okay. And, di ba, in-interview lang talaga dito, no, si Teacher Mary Jane. I don't know if they give something to her. Wala si Daddy Frankie, so malamang walang inabot na pangtulong. Kung meron man siguro, that's good. But the point here is, kumbaga, inaalam pa rin ni Daddy Frankie yung kondisyon ng kanyang beneficiary. Habang yan ay may gamot na iniinom, I don't think na iiwanan ni Daddy Frankie. No? I don't think na iiwanan ni Daddy. Tuloy-tuloy niya susuportahan yan si lahat. No? Para sa akin lahat yan. Hanggat under medication yan. No? Kung hindi man iba-vlog ni Daddy Frankie yan. Kung hindi man mabisita ni Daddy Frankie na way ng ginagawa niya sa iba niyang beneficiary, no? Pero hindi niya yan pababaya. Nanduroon pa rin babalik-balikan pa rin niya. No? Ngayon, if ever hindi maalala ni Daddy Frankie, so nandiyan naman kayong mga viewers, nagla-livestream si Daddy Frankie, why not mention it to him? No? Kamustahin yung mga taong hindi na natin nakikita. No? Ako, isa sa gusto kong makamusta is, kamusta na yung mga nasa DSWD, ano na yung nangyari sa akin? Kay Bandam, kay Junjun, kay JR, napupuntahan ba nila, natatanong ba nila? Kasi, simulan kasi nung una, si Boss Tax ata, or si JB, no? May contact pa kay Bandam, pero nung after ata, nung makita natin na nagwawala siya, yung video niya na nagwawala siyang gusto na bumalik kay Daddy Frankie, wala na tayong narinig. No, so I hope, no, I don't know kung may nakapagtanong sa live niya before, kasi hindi ko napapanood yung ibang live ni Daddy Frankie. So I hope mabigyan din tayo ng update about doon sa tatlo na nasa DSW. Kasi mahirap yung bigla na lang natin malaman, no, nasakali na naman, nagpapakalat-kalat naman, nagpapalaboy-laboy na naman. Diba? Yan yung nangyari kay Bench TV. Kinuha, ba't nang huli, may nakapagsabi kay Bench, nasakali na naman. Kinuha siya ng DSWD, tapos ba't nang huli, nasakali. So, yun yung sa akin. Yun yung concern ko. So, yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to. And hanggang dito na lamang, maraming salamat.